Mga ka-sports, may bagong usapan tungkol kina Kai Sotto, Jaron McCain at sa matinding posibilidad na mas lumakas pa sana ang Gilas Pilipinas. Sigurado yung dikit ka lang hanggang dulo dahil marami tayong pag-uusapan. Kung tripo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Mga ka-sports, isa na namang pinaka-interesting usapan ngayon ng Gilas fans ay ang malaking what-if scenario tungkol kay Javel McG. Marami ang nagsasabi paano kaya kung naging naturalized player talaga ng Gilas si Javel McG noon. Isipin nyo mga ka-sports ha, Javel McG sa center position, tapos si Kai Sotto bilang stretch 4 o twin tower partner niya. Paniguradong magiging napakahirap lusutan ng paint defense ng Gilas. Dalawang 7-footer na parehong may haba, athleticism at short blocking ability. Kahit ang New Zealand at Aussie siguradong mahihirapan umatake sa loob. At hanggang ngayon malakas pa rin ang laro ni Javel McG. Nagpakitang gila siya sa NBL Australia at maging sa CBA kung saan consistent pa rin ang kanyang production. Kaya marami talaga ang nag-iinayang kung naging available lang sana siya para sa Gilas noon. Baka mas matindi pa sana ang naging frontline ng national team natin. Pero ayon sa mga naging ulat dati, naging malaking hadlang ang mataas na halaga ng kontrata na hinihingi noon ni McG. Kaya sa huli si Andre Blatch ang naging naturalized player ng Gilas Pilipinas at kahit naging matagumpay si Blatch sa ilang torneo, hindi pa rin nawawala sa isip ng fans ang posibilidad na mas lumakas pa sana ang Gilas kung si Javel McG ang nakuha. So ngayon, Jaron McCain gustong maglaro daw sa Gilas. Isa pa sa umani ng atensyon ay si Jaron McCain. Marami ang natutuwa matapos lumabas ang balita na bukas umano siya sa posibilidad na maglaro para sa Gilas Pilipinas kung papayagan sana siya ng FIBA. At imagine niyo to mga ka-sports ha, isang high-level NBA caliber guard na may dukong Pinoy na posibleng maglaro para sa national team natin. Pero may malaking problema dahil nakapaglaro na si Jaron McCain para sa Team USA sa FIBA Under-18 competitions at malabong maklasify siya bilang local player natin. Ibig sabihin kung sakaling maglaro man siya para sa Gilas, kailangan niya pa rin maging naturalized player. At dito po pumapasok ang malaking tanong. Worth it ba na kunin siya bilang future naturalized player ng Gilas? Para sa maraming fans, oo. Dahil bata pa siya, explosive scorer, mahusay dumapensa at kayang maging future star ng national team. At posibleng maging isa siya sa mga pwedeng pamalit kina Justin Brownlee at Jordan Clarkson balang araw. So ngayon Kai Sotto, important sa Gilas. Ngayon naman, malaking usapan ang status ni Kai Sotto para sa upcoming FIBA window. Dahil aminin natin kapag wala si Kai, malaking kawalan talaga sa Gilas. Lalo na sa laban sa malalakas na team tulad ng New Zealand at Australia. Napakalaga ng kanyang size, rim protection at rebounding. At kapag healthy at nasa condition si Kai, ibang level ang depensa ng Gilas sa ilalim. Kaya maraming fans ngayon ang nag-aabang kung makakapaglaro ba siya sa susunod na FIBA window. Dahil napakalaga ng bawat panalo niya. Kapag nakuha ng malaking upset ang Gilas laban sa New Zealand at Australia, malaking tulong ito para sa tsansa nating makapasok sa susunod na round at mas mapalapit sa FIBA World Cup qualification. Kaya mga sports, ano po sa inyong tingin? Kung kayo po ang aking tatanungin, gaano kaya kalakas ang Gilas kung nagkatambal sina Kai Sotto at Javel McG? Comment your thoughts below at babasahin ko yan. At kung nagustuhan ninyo ang video nito, huwag kalimutang mag-like, subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo lahat sa latest basketball updates dito lang po sa ating munting channel. Maraming salamat mga ka-sports. Laban Pilipinas, puso, God bless us all. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball, habang nanonood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!